Palawan, a must-visit crocodile farm. Hinuli para po to conserve and to breed kasi po critically endangered na po dati yung ating mga saltwater crocodile. For research po ng ating Japanese government po yan. Apo. Solo-solo niyo mga ating. Solo ko. Ay, salamat. Special ako ngayon. First time po ito? Oo, first time ko ito. So, sa inyo po ay hinuli po noong 1990 pa, August 4, kasi nakatakot na kapagaling ng tao. So, napatunayan pa po noon na minok niya po yung kanang binti ng biktima. So, bakit po ba kanang binti lang hindi niya po inubos yung tao? Dahil ang crocodile po na ganun kalaki, ang kaya lang po nila ay 1-2% lang po ng kanilang bigat. So, kapag nakakain na po ngayon, possible po after 1 month, 2 months, 3 months, mas patagal po is 1 year na walang pagkain. So, wag po kayo mag-alala kasi may matitira pa po sa inyo. Sakali. Ano? Hindi mo yun. Baka pag-try sa natural habitat. So, si Rio po, ay si Lolong po, kalala niyo po si Lolong po. No? Si Lolong po ay from Agusan del Sur sa Mindanao. Sa Mindanao nga. Hindi po siya pinadala dito. Pero yung pangalan niya pong Lolong, yun po ay galing po sa taga-Palawan. Taga-crocodile farm po na ito, empleyado po namin. Pinadala po sa Agusan para tumulong sa paghuli kay Lolong. Si Mr. Ernesto Lolong po natin. Sa kasamaang palad po, namatay si Mr. Punyati po, day before mahuli si Lolo. Hindi po dahil sa inatakot po siya ng buwaya, inatakot po siya sa puso. So, hindi na po naabutan. In honor po sa kanya, yun, pinangalan po siyang Lolong. Pero kung may mahanap po tayo, mas malaki pa po kay Lolong, ang pangalan niya po ay Lolonggo. Oh, okay po. Joke po yan. Ikaw naman. Lolonggo. May adlib. Mas malaki yung longest. Bali sa buong mundo, meron po tayong 24 na uri ng buwaya. Sa Pilipinas po, 2 lang po ang meron po tayo. Ito po yung saltwater crocodile. Ito po yung lahi po ng buwaya na pinakamalaki sa buong mundo. Hindi na po sa Pilipinas makikita po, meron din po sa ibang bansa. Ang only in the Philippines po, ito po si Philippine crocodile. Pero ito po yung matatagpuan lamang sa northern part ng Luzon, western part po ng Mindanao. Sa Palawan po, wala po kaming ganito. Ito lang po, meron po kami sa Palawan. Sila po palipat-lipat, Malaysia, Palawan, Indonesia, Australia, meron po yan saltwater crocodile. Ito po, Philippine crocodile, 2 to 3 meters lang. Pinoy na Pinoy din po, maliit lang. Ito po pinakamalaki. Alam mo na. 6 to 7 meters po yan sila. Once a year lang po sila nangingitlog po tuwing tag-init, April tsaka May. So itong June po, May and June, nagkukolect po kami ng itlog sa likod. So buhay po talaga yun. So ang crocodile po namin dito, 1,000 plus. Kapag nangitlog, may nest po sila dyan, gumagawa sila ng nest, kukolektahin po namin para malagay po doon sa incubators. So, bakit po namin in-incubate para po mataas yung porsyento ng itlog, mapipisa. Kasi pag sa wild po ito, sa natural habitat po nila, hindi po lahat mapipisa. Kasi minsan kinakain po ng mga bayawak, mga aks, o nabubugot po ng kanilang itlog. Ay, meron ba talaga dito? Pero dito po, meron po tayong Philippine crocodile dito. Pinadala po sila sa amin para po i-conserve kasi critically endangered na po yan sila. Kung may pagkakataon po, pwede po natin silang pakawalan po sa kanilang natural habitat sa mga designated sanctuaries lang po. Hindi po kung saan. So, ang crocodile po, may idea po ba kayo naman yung kanilang, bakit po ba kailangan importante yung crocodile po sa kanilang habitat? Sila po ay sila po yung nababalance po ng ecosystem. So, dami rin po ng hayop sa paligid po nila, sila rin po yung kumakain. So, nag-maintain po yung dami lang po ng, hindi po dumadami yung ibang hayop. And sila po yung napapalusot po ng ating mga rivers. So, kapag magbuhay po sa lugar, buhay na buhay po pilog, maraming pagkain sa mga tao. So mayroon po tayo, may importansya po sa ating kalikasan. Ano po yung malaki po ng 2 to 3 meters ng Philippine crocodile. Kami naman hindi po kami lisensyado po ng magkatay. Kami po ay po conservation na mas special project po ng DFR. So, pero kung gusto niyo po magkaroon ng crocodile farm, apply po kasi DNR. Kapag na-approve po kayo, dito po kayo bibili po ng inyong inahin sa kabarakong saltwater crocodile. Ito po yung kinakatay for skin and for meat.
Pero hindi po galing dito po ha. So bali pag binili niyo po sila dito, pwede niyo pong katahin yung Parang magiging ibang ano. anak po nila. Kaya po maganda yung skin po nila. Magandang ano. Louis Vuitton Hermes. Yan po galing. Ito ba? Opo, sisig tapalitsyon, ganyan din dyan din po galing. Ilang metro to? Pag mo ganito na. Kasi nakita yung lolo at yung Ito yung lalaki to. tayo yung pinakamalaki sa Oo, kasi sa water pala siya. So sila po ay nabubuhay po sa tubig tabang, tubig dagat. Pero ang And cute brackish water. nila. Opo kayo. Ikit ko no, pero mapanganib. Panganib ba? Okay. Nakaputol lang yung sandali. Cute lang sila pero panganib. Pero mamaya mapakagusto po maka-experience na makapagpapicture po habang hawak ang isang buhay na buwaya. Yeah. Yan po ay for 60 pesos po additional charge. Unlimited po nakuha gamit po yung mga cellphones and cameras. Punta niyo po sa photo booth, pipicture po muna kayo, dun bibigyan po kayo ng card, bayaran na lang po sa ticket booth mamaya kung saan po nabili ng tickets. Nakahiwalay po dito mga dominante po pala away. Hiniwalay sa grupo kasi pala away. Mga bubuhatin niyo po ma'am ganyang kalaki mamaya. Hoy, Pero kung ako, pero may nakatipo yung pinakpan uso. ako. Pero kung gusto niyo po libre, kanya-kanyang buwan. Iba yung Ikaw pwede mo kunin. Ito din no? Oh, hindi naman. Same lang. Yan, so water na Hello, Philippines. So dito po 1,000 Go pesos Philippines! Laban! Char. Laban siya na. Magsisig po na nabibili po sa amin dati hindi po galing po sa ano na po yun sa Teresa Rizal, Davao City. Next pupuntahan po natin ma'am kulungan na po ng mga buhay na ay malalaking buhay na po. So 60 to 80 years old na po yan sila doon. Mga land breeders na po yan sila. Ang mga breeders po natin nasa likod, sila po hindi na po pwedeng isama sa mga breeders kasi po mapanakit na po yan sila. So kapag tumanda ng crocodile, medyo nagiging highly territorial, atakihin na po nila yung mga kasama po sa lahat. Kaya po incubators po natin dyan po sa dito. Kapag 0 to 12, dyan po yung ating mga maliliit. Yan po yung ating breeding area. Mas kami mamili na po kami para sa mga buwaya, kami rin po ay wildlife rescue para sa iba't ibang wildlife animals po sa Palawan. So mga confiscated, rescued, and turned over animals na sa Palawan naman po makikita, dinadala po sila dito. Kapag fit to survive pa ng ating, na-check po ng ating mga veterinarian, pinapakawalan pa po natin. So yung nakalispay po dyan, sila po yung mga hindi na po pwedeng pakawalan. Mamaya po dun ma'am sa ating nature park, pwede po kayo pumunta dun. Yan may mga birds. Ito na pala sila guys. Kaya po si Aklan. Mula po sa probinsya ng Aklan. 60 feet po siya. Siya po pinakasabi po natin dito. Pero may mas mahaba pa po sa kanya ng konti mamaya. So si Aklan po ay nasa 16 feet, lalaking saltwater crocodile. 65 to 70 years old. Tapos estimated lang po yung sa sukat niya. So kaya po nila mabuhay po hanggang 100 years. Depende po yun sa kanilang kalusugan at kanilang environment. Pansin niyo po nakalubog po si Aklan, hindi po siya huminga. Hindi po nila kayang huminga po sa ilalim po ng tubig. Pero kaya po nila magpigil ng hininga sa loob po ng 2 oras. So maaari pa rin po silang malunod. Ito po, may isang crocodile po tayo dito po nakatakit, nakapatay po ng tao sa kanyang natural habitat. Ito. Opo, kaya po siya hinilit din na po dito. Ito po si Mar. Ang nakulit po sa kanya, isa po din si Mr. Lolong Conyate. So nauna po itong mahuli kumpara kay Lolong. Kasama din po si Cara David. Siya po ay, para lang po sila biktima kasi ang crocodile po wala po silang kakayahang kumilala kung tao po ba o kayo kung kanilang nasa harapan. Kasi pumasok sa kanilang teritoryo, aatakin po yan sila. Ang pagkain po nila dito, 5 to 10 kilos po ng kaning manok, baboy, isda, baka, once a week lang po yun. So, nabanggit ko po kanina, kaya po na magbuhay po 1 year na walang pagkain. So, ito yung ating pinakamahal dito.